Para sa mga news updates ngayon, mga balota para sa halalan sa May 12, kailangang ishred matapos ang TRO ng Korte Suprema at BP Sara malayang tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 ayon sa Malacanang. Ang 6 na milyong balota na naimprenta para sa nalalapit na halalan sa May 12 ay kailangang sirain sa pamamagitan ng shredding ayon sa Commissions on Election. Ito ay kasunod ng pag-issue ng Korte Suprema ng isang Temporary Restraining Order o TRO laban sa diskwalifikasyon ng isang kandidatong senador. Sa isang press briefing nitong kahapon, ipinahayag ni COMELEC Chairman George Garcia na hiningi sila ng pahintulot mula sa Commission on Audit o COA upang masecure at masira ng maayos ang mga nasabing balota. Ayon sa COMELEC, bawat balota ay nagkakahalaga ng 22 pesos. Noong Martes, naglabas ang Korte Suprema ng TRO laban sa diskwalifikasyon ni Zubair Gitam Mustafa, isang kandidatong senador at 4 pang lokal na kandidato, kabilang si dating kinatawan ng Caloocan City na si Edgar Erice. Dahil sa TRO, sinuspende ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota upang maisama si Mustafa sa listahan ng mga kandidato sa pagka-senador. Pahayag ng COMELEC, plano nilang gamitin ang 4 na karagdagang makina mula sa National Printing Office kasabay ng 2 makina mula sa Miro Systems na kasalukuyang ginagamit upang mapabilis ang pag-imprenta ng bagong mga balota. Bagamat nagkaroon ng kaunting pagkaantala sa kanilang schedule para sa Mayo sa halalan, tiniyak ng COMELEC na tuloy ang eleksyon at gagamit pa rin ng automated election system. Sa parehong pagkakataon, pinayuhan ni Chairman Garcia ang publiko na huwag mag-alala at tinitiyak na hawak nila ang sitwasyon. Samantala sa ibang balita, inihayag kahapon ng Malacanang na malaya si Pangalawang Pangulong Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, ilang araw matapos niyang ipahayag na siya'y seryosong nag-iisip na kumandidato sa pinakamataas na posisyon upang pigilan umano ang patuloy na pagbabalikwas ng bansa. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, bagamat maaga pa upang pag-usapan ng eleksyon sa 2028, nasa karapatan ni Duterte ang desisyon na tumakbo bilang Pangulo. Si Duterte, anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at running mate ni Pangulong Marcos noong eleksyon 2022 ay naghayag nitong nakaraang linggo na iniisip niyang tumakbo bilang Pangulo sa loob ng 3 taon. Binanggit niya ang pangailangan na wakasan ang di umano'y pagbalikwas ng bansa at ayusin ang mga patakaran ng gobyerno. Samantala, si Duterte ay humaharap ngayon sa 3 reklamo ng impeachment kaugnay sa iba't ibang issue, kabilang ang kabiguang maipaliwanag ang maayos ang paggamit ng confidential funds at ang mga umano'y plano niyang ipapatay ang Pangulo. Sa kabilang dako naman, umiwas ang Malacanang sa usapin ng pag-alis kay Representative Saldico ng Ako Bicol Party List bilang chairman ng House Appropriations Committee. Ito ay matapos ang kontrobersiyang bumalot sa pagbuo ng pambansang budget para sa taong ito. Noong Lunes, nawala ang liderato ni Ko sa komite matapos maghain ng moisyon si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, anak ni Pangulong Marcos, na itineklarang bakante ang naturang posisyon. Walang mambabatas na tumutol sa moisyon.